melancholy, some are phlegmatic, and some are choleric. Iba-iba ang ating temperament. Iba-iba ang ating pag-uugali. Iba-iba marahil dahil nagkakaroon tayo ng iba't ibang ugali dahil marahil sa ating nakakasalamuha o marahil dahil doon sa ating environment. Kaya nga ang science ngayon ay palaging nagde-debate. Ano ba ang malaking factor na nakaka-influensya sa tao? It's either nature or nurture. Amen. Hanggang ngayon, ito ay debate, mga kapatid ko, sa field ng science. Ano ba ang nakaka-apekto sa tao? It's the nature or the nurture. Pero sa aking point of view, parehas nakaka-apekto sa pagkatao. The nature, yung pamilya niya, mga kasalamuhan niya sa paligid niya, and the nurture, kung paano siya pinapalaki ng kanyang mga mahal sa buhay, especially ng kanyang magulang. Kaya kanina, napakaganda ng Sunday School. Amen? Napakaganda ng Sunday School. Amen? And I do believe, ang reflection palagi sa pag-uugali ng bata ay palagi sa magulang. Pag ang bata ay mabait, ang sabi, sino anak yan? Kanino anak yan? Yeah? Pero kapag ang anak pasaway, kisay man kayo ni nagmana. Di ba ganon? Kung ang anak nakagawa ng kabutihan, ang tinatanong, sino ang magulang? At ang sabi ng magulang, mana yan sa akin. Amen? Pero kapag ang anak nakagawa ng mali, sabi ng magulang, hindi, kaysa daw yan nagmana. Praise God. So, merong factors, mga kapatid. It's either the nature and the nurture. Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, merong rin factors na makaka-influensya, lalo na sa spiritual na buhay natin. Kaya ngayong umaga, let me say the danger of ungodly influence. We live in a world that is rife with sin. Marami na po sa sanlibutan, alam natin na grabe ang kasalanan. Amen. Hindi sa atin lingid sa kaalaman yung nangyari na pinatay na flight attendant. Amen. At marami pang namatay, mga kapatid. Merong yung nag-trending rin sa social media ay yung tinatawag na mag-ina pinatay ng pulis. Amen. So iba't ibang balita tuwing gabi na manonood marahil o mapapakinggan natin tuwing gabi, tuwing umaga ay palaging may laman ng kamatayan, may laman ng panggagahasa, may laman ng pagnanakaw, may laman ng pagkukorupsyon. Wala kang makita, mga kapatid ko, sa balita na magandang balita. Lahat ng makikita mo sa balita, parang negatibo at palaging negatibo. At ito, mga kapatid ko, ang pumapasok sa isip ng tao. At dahil pumapasok ito sa isip ng tao, ang tao rin ay nagiging negatibo. Amen. Nagiging negatibo rin ang tao. Kaya we live in the world that is rife with sin. The world celebrates some sin. Amen. Kung nabasa niyo, mga kapatid, sa social media, merong isang bansa, they are celebrating year of the organ of the male. Isang bansa nagsiselebrate ng year of the organ of the male. So ito ay wala namang katuturan. Ito ay hindi dapat i-celebrate, mga kapatid. Everybody say amen. People who attain wealth or popularity, regardless of how they do it, are put on the pedestal and idolized. So yung mga tao, mga kapatid, na patuloy gumagawa ng kasalanan, marami pang ginagaya. Maraming gumagaya. Pansinin niyo, mga kapatid, excuse me for the term, wala sanang term na LGBTQ+. Dati LGBTQ, ngayon plus. Meron pa ngayon. Actually, nabasa ko, mga kapatid, there are 27 sexes. Sa Amerika, they are promoting 7 sexes. Neutral, gender, may natawag pang common, may intersex, may gender queer. Amen. Praise God. So what is the relevance about ungodly influence? Ano ba ang connection nito sa pinag-uusapan natin? Mga kapatid, let me share this in a biblical pattern. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Ang sabi dito, do not keep company with those who have not faith. For what is there in common between righteousness and evil? Or between light and dark?
Kaya nga mga kapatid, mahalaga ang pagsisimba. Bakit? 6 na araw nakakasalamuha natin. Hindi natin nakakasalamuha ang mga kapatiran. Hindi natin nakakasalamuha ang mga kapatid sa ating Panginoon. Pag-araw ng linggo, magsimba tayo. Bakit? Sapagkat ang nakakasalamuha natin, mga anak ng Diyos, mga anak ng liwanag. At kapag kasama mo ang liwanag, liliwanag ka rin. Pag ang kasama mo malalakas, lalakas ka rin. Amen. And this is the reason why we need to attend fellowship. Everybody say amen. Yes, revive tayo pag araw ng linggo. Paglabas mo mga kapatid, mayroong panibagong battle na ikaw ay kakaharapin. May panibagong digmaan kang kakaharapin. At kung na-recharge ka, malalagpasan mo yan. At habang nakikipag-battle ka dyan, habang nakikipagbuno ka dyan, expect na babawasan ang energy. And that's the reason, babalik ka ng simbahan para ma-recharge, para ma-feel muli ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Sinabi niya, Apostol Pablo, ang tinutukoy dito mga Kristiyano, ang tinutukoy dito mananampalataya, hindi pwedeng pagsamahin ang liwanag at dilim. Parang katulad yan sa paglalaba, walang matinong marahil na kasanayan na natin, ang dikolor, hiwalay sa puti. Amen. Anong mangyari pag pinagsama-sama mo yan, mga kapatid? Amen. Sinabi ng banal na kasulatan sa sumunod na versikulo, what agreement is between Christ and the evil one? Or what part has one who has faith with the one who has not? And what agreement has the house of God with the image? For we are the house of the living God, even as God has said, I will be living among them and walking with them, and I will be their God, and there will be my people. For which cause come out from among them. Mga kapatid, mayroong strong conclusion si Apostol Pablo. Para maging mga anak ng Diyos, kailangan daw hindi tayo sumang-ayon sa takbo ng sanglibutan. Hindi tayo sumang-ayon sa takbo nila. Kailangan nating abutin sila. Kailangan nating masoluin sila. Pero hindi natin pwedeng sang-ayunan ang ginagawa nila. Yes, God loves sinners, but God condemns sins. Kaya nga si Santiago may sulat, James chapter 4, verse 4, Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Mga kapatid, hindi na po ito questions, hindi na po ito condition. Ang sinumang tao na umibig sa sanglibutan, automatic nagdideklara siya ng pakikipag-away sa Diyos. Amen. Hindi na ito conditional or hindi na ito kailangan pang pagdibatihan. Ang tao na nag-decide ibigin ang sanglibutan, pinapakita niya o sinasabi niya, Panginoon, isasantabi muna kita. Panginoon, kaaway muna kita. Pero salamat na lang, merong mga tao ang Diyos na naging kaibigan niya at itinuring ng Diyos na kaniyang. Praise God. Acts chapter 2 verse 40, sinabi ni Lucas, come out from this evil generation. Lumayo kayo, iligtas ninyo ang inyong lahi mula sa likong lahi ito. Iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa likong lahi ito. Mga kapatid, ito yung tanong madalas. Why is the generation today called evil? Madalas na tanong, bakit ang henerasyon ngayon ay tinatawag ng mga masama? Ang Bible ay may sagot, mga kapatid. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4. Dito natin mababasa ang sagot kung bakit ang sanglibutan ngayon ay masama. Maging ang Romans chapter 1, mababasa natin doon hanggang simula verse 21 hanggang sa pinakababa. Mababasa natin ang sagot kung bakit masama ang sanglibutan. Sabi dito, but be certain of this, that in the last days, times of trouble will come. Mga kapatid, trouble talaga ang madalas na nangyayari. Amen. Trouble palagi ang nangyayari. Trouble, bakit biblically speaking?
In the last days, perilous trouble will come. Ang sabi dito, for men will be lovers of self. Ang tao maibigin sa kanilang mga sarili. Puro sarili ang focus. Puro sarili ang attention, mga kapatid. Kaya nga, doon sa Katanduanes, ang sabi ng isang relihiyon doon, huwag kayong makinig sa mga born again, huwag kayong makinig, huwag kayong mag-ibang relihiyon, sapagkat ang turo ng born again, ang turo ng ibang mga relihiyon, mali. Amen. Praise God. So, nung narinig ko ito, sabi ko, parang ang sakit naman. Amen. Ang sakit naman. Parang nag-degrade ng tao. But I praise the Lord kung sa tingin ng ibang tao mali. Pero naunawaan ko ang salita ng Diyos. At ito ang ipinabahagi rin namin, mga kapatid, sapagkat ang katotohanan ay palaging nagtatagumpay. Ang katotohanan nagpapalaya at nagliligtas ng tao. Amen. Amen. For men shall be lovers of selves. Men shall be lovers of money. Sinabi sa Book of Hebrew, yung magandang Tagalog version doon, huwag kayong magmukhang pera. Amen. Kailangan natin ang pera. Kailangan natin ito. Sinabi ni Hari Solomon, pag marami kang pera, marami kang kaibigan. Pag marami kang pera, magagawa mo ang gusto mo. Pero si Apostol Pablo ay may babala. Ang pag-ibig sa salapi, pinagmumula ng lahat ng uri ng kasalanan at ng kasama. Men shall be lovers of selves. Men shall be lovers of money. Uplifted in pride, mga mapagmataas. Given to bitter words. Ibig sabihin, walang pakundangan manalita. Amen. Kaya nga bilang isang Kristiyano, kailangan ingatan rin natin ang ating mga pananalita. Given to bitter words, hindi maganda sa isang mananampalataya ang nagsasalita ng mga masasakit na pananalita. Hindi maganda sa isang Kristiyano, mga kapatid, ang magsalita ng panghuhusga, o magsalita, mga kapatid ko, ng pag-aalipusta, o magsalita marahil ng pagmumura. Amen. Going against the authority of their fathers. Ibig sabihin, ang submissive. Hindi sumusunod sa magulang. Ayaw sumunod sa magulang. Amen. Madalas mangyari ito sa mga kabataan. Kaya nga I remember the song of Freddy Aguilar. Nang isilang ka sa mundong ito, malaki ang tuwa ng magulang mo. Pero nung lumaki ka na, natutuwa pa ba? Amen. Praise God. Hindi submissive, hindi masunurin sa magulang. At ito pa yung malungkot. Sa King James Version, pinanggit yung unthankful. Pero sa version na aking ginamit, Basic Bible English, hindi marunong magpuri. Amen. Hindi marunong magpuri. Mga kapatid, hindi po relihiyon ang pagpupuri. Bilang tao, habang nabubuhay ka, kailangan mong magpuri sa Diyos. Sinabi ng Biblia, Psalms 107, patay lamang ang hindi pumapalakpak, patay lamang ang hindi nagsasalita, patay lamang ang hindi nagpupuri. Kung buhay ka pa, kailangan mong pumalakpak sa Diyos. Kung buhay ka pa, kailangan mong magpuri sa Diyos. Amen. Praise God. Malinaw ang sinabi ng banal na kasulatan. The dead praise not the Lord. Ang patay, hindi na nagpupuri sa Diyos. Walang patay na papalakpak. Walang patay na sisigaw ng thank you Lord, thank you Jesus. Ang sisigaw, mga kapatid, yung mga buhay na mga anak ng Diyos. At ang pagpupuri, hindi po gawain pang relihiyon. Ito ay gawain ng tao para sa Diyos. Amen. Kailangan nating magpuri. Kailangan nating sumamba. Sinabi pa ng sumunod na talata, without natural love. Peter, amen. Haters, saying evil of others, mga manlilibak. Amen. Violent, uncontrolled. Grabe, masahol ang tao. Hating all good. Grabe yung term.
Kabubuhian ang paggawa ng mabuti. Verse 4, false to their friends, acting without thought, lifted up in mind, at matindi. Sa panahon natin ngayon, lovers of pleasures more than lovers of God. Mga kapatid, may mga Kristiyano na i-influensyahan ng lovers of pleasures more than lovers of God. May mga Kristiyano, mga kapatid, sa halip ng araw ng linggo, ang iniisip, ang araw ng linggo, ito ang araw para magpahinga ako. Kailangan matulog ako sapagkat isang linggo ako nagtrabaho. Ang araw ng linggo, kailangan magpapahinga ako. Mga kapatid, ang araw ng linggo, hindi ikaw ang nagmamay-ari. Amen. Lovers of pleasures more than lovers of God. Pag pinag-uusapan natin ng pleasures, mga kapatid, alam na natin ito, lahat ng anumang bagay na gusto mo, na hindi gusto ng Diyos. That is pleasures. Let's talk about the danger of ungodly influence. Number 1, the danger of ungodly influence. We lose our identity. Amen. Nawawala ang ating pagkakakilanlan. Pag ang isang Kristiyano, mga kapatid, hinanahaluan ng ungodly influence, nawawala ang kanyang pagkakakilanlan. Amen. Nagiging social Christians na. Mga kapatid, we are apostolic Christians. Sabi ni David Bernard, we have an apostolic identity. Nakikilala tayo bilang apostoliko. Sa anong klaseng apostolic identity? First, we believe that there is only one God. Yun yung pagkakakilanlan sa atin. Hindi dalawang Diyos, hindi tatlong Diyos, hindi maraming Diyos, kundi isa lamang na Diyos. Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo na siya noon, ngayon, at maging sa hinaharap. That is number 1 of our identity. Believing that there is only one God. Another identity na kilala tayo, pag magpuri tayo, malakas. Amen. Amen. Pag magpuri tayo, masiglang, mga kapatid. Amen. Amen. Sa Bible, marami tayong mababasa. Make a joyful noise to God. Gumawa kayo ng ingay sa Panginoon. Mga kapatid, ang ingay na gusto ng Diyos, ingay ng pagpupuri, hindi ingay ng kung ano pa man. Everybody say amen. Tingnan mo ang sanglibutan. Pinagbabawalan marahil ang iba't iba, lalo na, salamat na lang, merong mga lumakad sa gobyerno na ipahintulot ang church gathering, ipahintulot na ang church o religious activities. Amen. Kung meron na sanang dapat pagbawalan, ang pagbawalan ay yung hindi mga Diyos na gawain. Amen. Say for example, amen. Say for example, dapat sanang pagbawalan kasi walang social distancing sa sapuan. Walang social distancing dyan. At walang face mask. Bakit? Paano makasigaw ng luchis? Amen. Amen. And I do believe, mga kapatid, hindi yun nangyayari doon. Kaya pansinin mo, lahat ng sabungan may malaking trapal na nakatabon. Pero salamat na lang, kahit dito sa church, marahil minsan, ay wala tayong offer. Pero sa biyaya ng Diyos, walang nagkakasakit. Amen. Sa biyaya ng Diyos, walang nagkakasakit. Bakit nandiyan ang gabay at proteksyon ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Praise God. Hindi natin alam ang kalaban. Sabi ng sanglibutan, hindi natin nakikita ang kalaban. Yes, biblically speaking, for we wrestle not against flesh and blood, but against powers, against principalities, against the rulers of this darkness. Amen. Hindi natin nakikita ang kalaban. Pero ang ating sandata hindi rin nakikita. Amen. Amen. At dahil hindi rin nakikita ang kalaban, kailangan ang sandata natin hindi
hindi rin nakikita. Ano yun? Ang kapangyarihan ng Panginoon. Walang iba ang Espiritu Santo. Praise God. And I do believe, kapag ang isang Kristiyano ay puspos palagi ng presensya ng Panginoon, hindi nawawala ang kanyang identity bilang Kristiyano. Hindi siya nahahaluan ng ungodly influence. Why? She is filled with the Holy Ghost. Kailangan nating paghawakan ng identity natin. Maraming mga Christians pero walang pinagkaiba sa sanglibutan. Maraming mga Kristiyano pero walang pinagkaiba sa gawang sanglibutan. Mga kapatid, we must preserve the apostolic teaching. We must follow the apostolic doctrine. Hindi ito turo ni pastor. Hindi ito turo ng reliyon. Diyos ang nagturo nito. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Kung nagmamahal ka sa akin, gagawin mo ang aking sinasabi. We need to be firm. We need to be steadfast in our identity. Dito tayo nakilala. Mas magandang sabihin, uy, Kristiyano ka pala. Kaysa, Kristiyano ka. Amen? Mas maganda mga kapatid na sa barangay nyo, kilala ka bilang anak ng Diyos. Amen? Huwag natin ikahiya na we are Pentecostal. Amen? We are Pentecostal. Yes, we are. Amen. Pag sinabing, are you Pentecostal? Yes, I am Pentecostal. Amen. That's our identity. Amen. Maraming mga uri ng Pentecostal. Amen. May mga Pentecostal sa palengke nakikihingi-hingi. Pero tayo hindi ganon, mga kapatid. Hindi tayo nanghingi. Nangangaral tayo ng salita ng Diyos. We don't need to lose our identity. We must be steadfast, firm in our identity. Huwag tayong mahiya sa pagkakakilanlan sa atin. Number 2, if we lose our identity, then we will lose our integrity. Everybody say amen. Amen. If you lose your integrity, mahirap ka ng paniwalaan. Tama ba? Sino ba maniniwala sa iyo? Ang sabi nga, pag nabasag ang tiwala, mahirap nang ibalik. Ganon din ang integridad, mga kapatid. Pag nawala na ang integridad, mahirap nang ibalik ito. Pero sa mata ng tao lamang yan. Sa mata ng Diyos. Isaiah chapter 1 verse 18, gaano man kapula ng kasalanan, papaputiin ng Diyos, lilinisin ng Diyos. Bakit? Diyos siya. God is not concerned of the action we did before or in the present. Na mga shortcomings, kundi ang tinitinan ng Diyos, ang ating puso na patuloy nagpapakumbaba sa Panginoon. We need to take good care of our integrity. Amen. Integridad natin sapagkat ito ang pagkatao natin. And number 3, the danger of ungodly influence. We lose our influence. Amen. We lose our influence. Napadaan ako doon sa bahay, mga kapatid. May tinatawag na pasyam. Dami naman. May ikapito, may ikasya, may 40 días. Dami naman. May pasyam, mga kapatid. Sabi sa akin, hindi mo alam kung anong pasyam na yan. Amen. Sabi sa akin, Sir, tikman mo sir, sabi ko, salamat. Sabi nung isa, pastor yan, huwag mo na bilihain. Amen. Purihin ang Panginoon. Pag alam mong kung kaya mong panindigan, susunod ang tao. Amen. Kahit hindi ka magsalita marahil, pag nakita ang liwanag, magtatanim yan, din pagkakataon mo nang ibahagi ang salita ng Diyos. We don't need to lose our influence by influencing to us the ungodly manners. And number 4,
we lose our inheritance. Ang isang Kristiyano na nag-compromise or lalo na tumalikod sa Panginoon, hindi buhay na walang hanggan sa langit ang naghihintay. Buhay na walang hanggang kapahamakan at kaparusahan ang naghihintay. Don't lose your inheritance. Amen? Nasimulan mo ng maglingkod, tapusin mo na. Amen. Amen. The world will offer different things. Marami ang sanlibutan na pwedeng ibigay, pero maayos mo sabihin, pansamantala lamang yan. Amen. What shall we do? Ano ba ang dapat natin gawin, mga kapatid, para hindi tayo ma-impluensyahan ng sanlibutan? The first thing we need to do in Ephesians chapter 4, verse 27, do not give the devil an opportunity. Amen. Amen. Neither give place to the devil. Mga kapatid, ito ay madalas mangyari. If Satan cannot make you bad, then he'll make you busy. Amen. Tingnan mo nangyayari ngayon sa mga kabataan. Hindi lang sa mga kabataan, maging sa mga Kristiyano. Amen. Ang mga kabataan ng mga Kristiyano ay babad na sa Facebook, Twitter, Instagram, o kung ano-ano pang platforms ng social media. Everybody say amen. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, may mga bagay na, yes, I do believe, hindi ka kayang gawing masama ng dyablo, pero kaya kang gawing abala ng dyablo sa sanglibutan. Amen. Kaya kanyang gawing abala. Bakit? Pagbukas mo ng messenger, ang dami kang mababasa, nakalimutan mo na mag-pray. Pagbukas mo ng Facebook, marami kang makikita, nakalimutan mo na mag-pray. Amen. Mas maraming oras pa naman mag-cellphone kaysa sa pagbasa ng salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. I do believe in this. The devil cannot make us bad. Why? Meron na tayong godly fear na huwag gumawa ng kasalanan. Takot na tayo makagawa ng kasalanan. Pero hindi tayong takot maging busy sa ibang mga bagay. Amen. Lalo na sa mga bagay na walang katuturan. Di bali maubos ang oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag lang maubos ang oras sa TikTok. Amen. Huwag lang maubos ang oras sa mga bagay na hindi maka-Diyos. 1 Thessalonians chapter 5, verse 22. Stay away from every form of evil. Layuan niyo ang bawat anyo ng kasalanan. Amen. Everybody say amen. Amen. Paglabas mo sa libutan, marami kang makikita ang anyo ng kasalanan. Kailangan nating layuan ang anyo ng kasalanan. Lalo na ang influensya ng TV. Tingnan mo mga kapatid ko, yung picture. Grabe ang influensya ng social media. Amen. Grabe ang influensya ito sa atin. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, stay away from every form of evil. Kaya kung ano ang nakikita, madali pa namang matandaan ang nakikita kaysa naririnig. Tama ba? Madaling matandaan ang nakikita kaysa naririnig. Madaling ma-imagine, madaling ma-visualize ang nakikita kaysa naririnig. And take note, kung ano ang nakikita natin, pumapasok sa kaisipan natin. Amen. Kung ano ang nakikita natin, madalas pumasok sa isip natin. Amen. Kung ano ang makita ng isang tao, papasok ito sa kanya. Kaya mga kapatid, let us stay away from every form of evil. At ang isa sa madalas, malapit ang isang Kristiyano, walang iba television. Amen. Walang iba TV. May kapitbahay kami mga kapatid, awit ng inchik. Pati yung mga teacher doon, awit ng mga inchik. Hindi ko pa naintindihan. Tinatanong ko, naintindihan niyo ba ang pinagkakanta yung ewan, sir?
ng mga makasanglibutan. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Do not love. May malinaw na talatang sinabi dito si Apostol Juan. Love! Do not love! In-emphasize ko mga kapatid. Do not love the world. Neither of the things in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Because all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the arrogance produced by material possessions is not from God, is not from Father, but is from the world. The world is passing away with all its desires, but the person who does the will of God remains forever. Mga kapatid, meaning to say, yes, marahil mapagbigyan ng kasiyahan ng sanglibutan ang tao, pero pansamantala. Pero ang Bible nagsasabi, ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos, mananatiling magpakailanman. Mga kapatid, ang ginagawa mong pagsisimba, ito ay paraan para manatili ka magpakailanman sa kalooban ng Diyos. Amen. May mga prinsipyo marahil kanina na patotoo. Anong pinagkaiba ng malayo sa malapit? Malaki ang pinagkaiba. Yes. Amen. And I will tell, hindi lahat ng nangangaral, mga kapatid ko, ng salita ng Diyos, ino-honor ng Panginoon. Biblically speaking, may nagpalaya sa pangalan ng Diyos. Hindi question ang pangalan ng Diyos. Ang question doon, ang pagkatao ng gumagamit ng pangalan ng Panginoon. Amen. Sinabi, Lord, nangaral kami. Lord, nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. There's no questions about that. Pero anong sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Amen? Hindi ko kayo kilala. Pero salamat na lang mga kapatid, we must remain in the will of God. Ang pagsisimba nyo, ang pagdalo nyo sa gawain ay pagpapanatili sa kalooban ng Panginoon. Isang araw, mananatili kang tuluyan, magpakailanman, kapiling ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Alam nyo mga kapatid, sinabi ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, kung nakakaranas ka man ng kapighatian, ng kahirapan, ng mga pag-uusig ngayon, magalak ka sapagkat kabahagi mo si Kristo. Amen. Anong saysay ng pagiging Kristiyano kung hindi ka susubukin? Paano mo mapatunayan na mahal mo ang Diyos kung hindi ka nakakaramdam ng pagsubok? At kapag nararanasan mo yan, doon mo rin pinapakita sa Panginoon, Lord, I will serve you. Amen. Napapatunayan mo rin sa sarili mo, Lord, mahal pala kita. Kahit hindi ka nararanasan, mahal pala kita, Panginoon. At ang sinabi ni Apostol Pablo, trabahuhin ang kaligtasan. Amen. Pag sinabing trabahuhin, hindi lamang ito sa pagbuwang simpleng walis. Amen. Trabaho talaga, pakikibaka talaga mga kapatid. Amen. We must be steadfast in our faith. Apostol Pedro nangaral, 1 Peter chapter 2, verse 11 to 12. Nakikiusap siya. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo. Bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan, take note, we are just pilgrims in this world. Amen. We are just strangers in this world. The American English, Indian old Proverbs, it says, we can carry nothing in this world. Maging si Apostle Paul nagsabi, we can carry nothing in this world. Amen. Sabi ng old Indian American Proverbs, we are just passing by. Passing through. Lahat tayo lilipas. Lahat tayo magwawakas. Amen. Yung ating mukha, nag-iiba. May katapusan. May katapusan. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, mga minamahal, mga dayuhan lamang kayo, pansamantala lamang kayong naninirahan. Ang sabi niya dito, talikuran ang alin? Masasamang hilig ng katawan.
And that is ungodly, mga kapatid. Masasamang hiling ng katawan. Salamat na lang. Ang araw ng linggo at nagsisimba ka, hindi yan hilig ng katawan. Hilig yan ng Espiritu. Amen. Na kumukonekta sa Espiritu ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. First one, mamuhay kayo ng maayos. Live soberly. Live decently. Amen. Revelation, Pahayag 22 verse 11. Magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama. Magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi. Ngunit ang mabubuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti. Kung mabuti na ang ginagawa mo, dagdagan mo pa. Amen. Kung banal ka na, dagdagan mo pa ang kabanalan. Para hindi tayo ma-impluensyahan ng ungodly manners. What are the desires of the flesh? May mga picture ako dito, mga kapatid. Yan. Tingnan mo yung desires of the flesh. Praise God. Amen. Lahat ng tao ay inclined sa social media. Facebook, Instagram, Viber, Twitter. Amen. Praise God. Lahat ng tao, lalo ng mga kabataan, influence sa tinatawag na Mobile Legends. Amen. Maraming mga bata, influence sa Mobile Legends. Kaya tingnan mo, ganyan ang nangyayari sa mukha ng taong kabataan mahilig sa ML. Ganyan. Gusto niyo ba maging ganyan? Praise God. I will tell, playing of such games is a demonic influence. Amen. Sabi ko nga, nung pinangaral ko ito sa mga kabataan, sabi ko, yes, hindi ka nagmumura, pero nagbabasa ka ng mga mura sa laro na yan, para ka na rin nagmumura. Tingnan mo, nangyayari sa mga tao. Praise the Lord. Wala talagang ganda dyan, mga kapatid. Amen. Hindi lang mga lalaki ang naglalaro ng ML. Pati mga babae naglalaro din ng ML. Amen. May mga kilala ako, mga babae, naglalaro ng Mobile Legends. Praise God. Proverbs chapter 23 verse 7. Kung ano ang iniisip mo, iyon ka. Kung nag-iisip ka ng makadiyos, nag-iisip ka pag-spiritual, then spiritual na tao ka. Pero kung nag-iisip ang isang tao ng pagsarili, karnal na tao yan. Tingnan mo yung picture. You become what you feed on your mind. Tingnan mo, negativity, bad news, drama. Maraming mga tao, kabataan mahilig sa K-drama. Amen. Kaya yung kanilang ugali, dramatic na rin. Amen. Hindi ba katulad na walang drama? Kaya pagbabatiin ka, ay news sa'yo. Ano? Ano sa'yo? Ano nga? Hindi ko maintindihan. Bakit? What you feed, you become what you feed on your mind. And that is ungodly influence. Amen. We need to feed our mind with the Word of God. We need to listen to the Word of the Lord. Amen. Tingnan mo, madaling i-memorize ang mga K-pop song kaysa sa awitang makalangit. Alam niyo mga kapatid, hindi talaga ako sang-ayon na pag-aawit ka sa Panginoon may kodigo. Why? Excuse me yung kanina. This is just my point of view. Why? Yung mga awit sa liputan na may memorize agad. Pero yung awit sa Diyos, magpapractice pa lagi may ganyan. Mga kapatid,
you don't need to look from time to time doon sa kodigo. Amen. Just sing from your heart. Ay, ako naniniwala kahit hindi mo yan memorize. Pero kung ang puso mo at isip mo, di bali walang kodigo, then mamememorize mo yan. Aawit ka sa ilalim ng influensya ng banal na Amen. Espiritu. Amen. Praise God. We don't need codex. Praise the Lord. Hindi natin niya kailangan. Amen. Masarap kaya umawit na walang kodigo. Praise God. Masarap umawit kahit hindi mo memorize ang lyrics. Pag inawit mo yan sa Panginoon, tatanggapin niya ng Diyos. Sabi nga nung bata, His name is number 4. His name is number 4. His name is number 4. Pero umiiyak yung bata. Ramdam niya ang presensya ng Diyos. It's not about the lyrics. It's about your right motive. It's about your offering of sings to God, of songs to God. Praise the Lord. I do believe kahit mali ang lyrics mo, kahit wala ka sa tono, pag nag-awit ka sa Diyos, i-honor yan ng Panginoon. Bakit? Walang sintunan.